Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong maulan pero mapagpalang araw po sa ating pong mga kabarangay. Ako po si Kagawad Butch Serrano. Ako naman po ang inyong lingkod, former Undersecretary Martin Dino ng DILG, Barangay Affairs. At ngayon ay active member ng Volunteer Against Crime and Corruption. And of course, sa PDP Laban, ako po ang chairman, ang Secretary General dito sa Luzon. So sa inyong lahat, I am very proud again to the 42,047 barangay na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Bago po tayo mag-umpisa, nais po namin ipaabot sa inyo na may karamdaman ng konti ang aming pong SK May Salazar. SK, pahinga lang kayo dyan. At marami tayong pag-uusapan. Bagamat maulan, mainit dito sa studio sa mga topic na maririnig ninyo. Kaya Yusek, atin ang umpisahan dito sa barangay tayo. Yusek, kamakailan lang naglabas ng direktiba ang ating pong Pangulo na dahil nga po sa dami at medyo sa bagal ng pag-distribute ng ating national ID, yung pong tinatawag nilang PhilSys, ay ibababa na raw ang trabaho ng distribution sa ating mga barangays. Yusek, pwede ho bang nating malaman at paki-explica po ang mga detalye po nito? Alam mo, sa totoo lang, inuumpisahan pa lang yan, no? Itong ating national ID. Nakikipagpulong na kami sa Philippine or National Statistic Office na kung saan talagang ang registration yan ay sa barangay level. At we have a series of meeting na noon sa pangunguna ni Secretary Anio at yung representative ng Philippine Statistical Authority or Office. At nakakatuwa naman dahil ngayon ay naalala na naman nila na talagang if you really want na makarating yung mga ID na yan sa kanya-kanyang barangay, ay sa barangay mo padaanin dahil just imagine magkano yung gastos ng ating national government kung pinadadala mo sa Koreo, isa-isa yan, at babalik lang, sayang ang pera. Pero kung yan ay padadaan mo sa barangay, meron ka namang master list. Nakalagay naman doon kung sino-sino yung mga ID na iiwanan ng National Statistic Office o yung National ID System na yan, ay i-receive lang ni Kapitan yan o nung Secretary. At definitely, mag-a-announce lang si Kapitan na okay, eto yung mga ID na nandito sa barangay at pwede nyong kunin anytime. Ang laking tulong yan sa national government. Kaya nga sabi natin, talagang pagkalimbawa ang pinag-uusapan na natin ay pangkalahatan. Andi dito ang barangay. You have 42,000 barangay all over the Philippines. 42,047 to be exact. Just imagine, kung halimbawa magpapalabas ka ng 700,000 o ngayon, 12 million na mga nagawa na ID. Biro mo yan, di ang kukontakin mo 42,000 lamang na barangay para makarating itong mga ID sa kanila. O di na ang laking katipiran sa ating pamahalaan. At remember, this is one of the mandate of the punong barangay and the barangay. Dahil nakalagay dyan, tandaan nyo, sa ating Local Government Code, Book 3, Chapter 3, Section 389, the punong barangay, ito yung trabaho ni Kapitan, shall provide the general welfare of your community. And one of the general welfare is makarating sa inyo ang inyong national ID ng mabilis. At yan ay ipatutupad ng ating kabarangayan. So, Kagbutch, talagang makikita natin dito ngayon kung gaano kahalaga ang pinapapilan o yung nagiging accomplishment o yung nagiging trabaho ng ating mga barangay
sa ating constituent. Ayan, malinaw yan. Ayan, talaga namang nakaka-proud din, sapagkat malawak na ang responsibilities ng ating mga barangay captain tsaka mga kagawad ng gobyerno de barangay ay talagang in partnership na talaga sa ating national government. Akalain nyo, Yusek, presidente mismo hanggang barangay kapitan, nauutusan na ang kapitan ngayon. Talagang a big responsibility. Oo, nakakatuwa nga, Tsaka definitely, ngayon, I will immediately coordinate with our Liga President in the person of President Eden Chua Pineda, the National Liga President of all the barangay in the Philippines, na agad-agad we will take cognizance, isabihin ko sa kanya, na this is one of the big project ngayon na pwedeng gawin ng ating national barangay, Liga ng mga barangay sa buong Pilipinas. At alam ko man na kayang-kayang gawin yan ng ating Liga President at ng kanyang Executive Board. Ayan. Yusek, in relation to that, Yusek, para lang malaman po ng ating mga kabarangay, kailan kaya mag-uumpisa to? At sana ang kanila pong pakiusap, kasi minsan barangay clearance sa pupolitika, minsan hindi nagbibigay. Sana hindi mapolitika rin itong distribution ng mga PhilSys IDs po natin. Tandaan nyo merong responsibilidad ang ating barangay dyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Pagka ang ating mga mamamayan ay tutulog-tulog lang at nakatanaw lang kayo, talagang mag-aabuso itong mga barangay at gagamitin pa sa politika yan. Pero kung kayo magiging proactive, pag halimbawa na-receive ni Kapitan yan, meron takdang panahon para makarating itong mga ID na to sa mga constituent niya. Hindi pwedeng forever, walang forever dyan. At saka merong, sinasabi ko nga sa inyo, once na na-receive yan ng barangay, agad-agad si Kapitan ay magpapalathala sa lahat ng kanyang mga kagawad, yung kanyang mga puok, at ilalagay doon kung sino-sinong ID na ang mga nakarating dito sa barangay. At kung maari nga dyan, pwedeng puntahan ng ating mga barangay tanod, barangay health worker, ng ating mga street leader, yung kanya-kanyang mga ID na nandun na sa barangay hall. So, ayan po ang pwedeng gawin. At tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, oras na merong barangay opisyal, kay Kapitan, Kagawad, na ginamit sa pamumulitika ito, pwede siyang kasuhan at pwede siyang masuspinde o matanggal sa pwesto. This is part ng trabaho ng Barangay Council sa pangunguna ni Kapitan. Ayan, maraming salamat, Yusek. Medyo change gears naman po tayo sapagkat katatapos lamang ngayong araw na to, ang Barangay and SK New Voters Registration. Yusek, ang bago ho nagsimula niyan, ang pangarap lang ng COMELEC ay magkaroon ng 1 million new registrants, new voters. Lumampas po, 1.7 po ngayon. Pero marami pa rin na magla-last minute ngayong araw na ano ho ba ang pakiramdam nyo? Dapat ho ba i-extend? Pero sabi ho ng COMELEC, hindi na i-extend yung registration po. Hindi, ako para sa akin, dapat yan, yung registration, ang COMELEC, araw-araw nakabukas kayo. Dahil araw-araw ay nagbe-birthday ang mga Pilipino. At pagka birthday niya na at siya'y qualify na to vote, kailangan nakarehistro na siya. Sa ating mga COMELEC, huwag niyong i-deprive ang mga Pilipino na pagka siya ay nasa tamang edad na, ay mag-iintay pa siya ng registration ng COMELEC. Hindi ba, meron naman kayong pondo. Meron kayong opisina, kada syudad, munisipyo. Di buksan yung opisina ninyo para merong nakakapagrehistro araw-araw pag sila ay umabot na dun sa takdang panahon na sila ay qualified na para maging botante. Huwag natin sila i-deprive na kung kailan lang eleksyon, kung kailan lang na gusto ninyo na magkaroon ng registration, tandaan nyo, yan, karapatan yan ng bawat isang Pilipino at yan ay trabaho ninyo, COMELEC. Yan, partner. Alam nyo, Yusek, tama ho ang nasabi nyo. Tsaka medyo matagal pa naman yung December kung sakasakaling magkakaroon tayo. Pero na-mention nyo ho, alam nyo, araw-araw nga nagbe-birthday yung Pilipino. Pero may nagbe-birthday ngayong edition na to, ang ating pong mahal
na Yusek Martin Dino, July 25 po, so 2 days from now ang kanyang kaarawan. We wish you all the best, Yusek, at kami palagi nagpapasalamat sa inyong serbisyo sa ating bayan. Mukha yatang sa araw ng birthday ko, makakasama ko ng mga batikang commentator dito o yung mga TV host. Yes. Dahil during my birthday is the SONA ng ating bansa na pangungunahan ngayon ng ating presidente. Kaya nga titingnan ko kung may uurong ko, kung ano man ang plano sa aking kaarawan para naman makasama ko ng ating mga batikang host dito sa ating istasyon, JNN, para makapagbigay ng mga outlooks, tapos kung ano yung mga comments natin dito sa darating na SONA. Ayan. Kaya po, abangan nyo po yun mga kabarangay, sapagkat yung SONA po ay i-cover ng GNN. Live po yun. Makakasama po ni Yusek Martin Dino si Judge Jing Uyenko Nolasco ng People's Court, si Mr. Herman Tio Laurel, isa pong intelektual ng GNN, si Manong Freddy Abando, at syempre yung aming pong boss, si Mrs. Lorlene Velarde Garcia. Ayan po. Yusek, syempre hindi pa po tapos ang, umuusad ang booster vaccination po ng ating po mga mamamayan. Yung iba dyan pang-4 na dapat, pero yung iba 3 pa lang. Kagaya ko po, sa totoo lang, nakaka-4 pa lang ako. So, ano na ba ang mga procedures at mga binabalak ng ating pong administrasyon tungkol po dyan? Natutuwa ako kanina, no, nadinig ko ang ating OIC, Yusek Berhere. Dahil nadinig ko sa kanya na ibababa na daw ngayon ang pagbabakuna, lalo-lalo na ng booster 1, booster 2 sa barangay level. At nabanggit niya nga, ito daw ay pwedeng gawin sa palengke kung saan matao, sa pondohan ng mga sasakyan, tapos siyempre sa mga mall. Pero sabi ko nga, pinakamaganda dyan na we coordinate with the barangay so that the barangay official will take full responsibility, unang-una para dun sa venue. Dahil kailangan yan, meron kang conveniencing venue. Meron kang lamesa, meron kang silya, may ventilation. Pagkatapos yung social distancing, hindi magagampanan yan kung halimbawa kung sa palengke tayo, saang lugar doon. Not unless kung talagang sa mga barangay hall natin gagawin yan at kamukha niyan, may mga personal tayo doon. Kaya ako'y 101% na sumasang-ayon sa kagustuhan ng ating OIC sa Department of Health. Walang iba kundi si Yusek Berhere, dahil sa ibang bansa meron na namang lumabas na mga variant nitong COVID-19, at palagay ko it is high time for us to protect each and every Filipino again laban dito, at wala tayong magagawa dyan kung hindi ang magpabakuna, yung booster 1, booster 2, and of course, yung ating pagsusuot ng face mask. Importante ito, at siyempre, yung social distancing, at tigil na muna natin yung mga bisyo na sabong, inuman na tagay-tagay. Proteksyonan muna natin ang ating pamilya, at nagpapasalamat ako dahil nandyan po ang ating mga barangay na tagana sa panahon sa paglaban sa COVID-19. Ayan. Maraming salamat, Yusek. Yusek, siguro kung ibababa nila sa barangay, siguro sana pag-isipan din, kasi tumataas din ang dengue problem natin dito sa Pilipinas, pati na rin yung monkeypox, pero monkeypox medyo wala na. Pero yung dengue po, ayon sa DOH, nasa mga more than 10,000 na ang may kaso. May vaccine din po ba doon? Ano? Hindi, meron. Yung Dengvax siya, no? Kaya lang, siyempre, may highly controversial pa yan hanggang ngayon. Pero dapat siguro pag-aralan. Pero ang akin, tandaan nyo, during the past, meron na tayong mga discarding ginawa dyan against, kaya lang hindi ko nadidinig na inuulit ito eh. Kung natatandaan nyo, noon, halos barangay captain pa lang ako, meron na tayong meron na tayong mga paraan. Kamukha lang nung yung sabi ko nga, yung mga 1.5 o 2 liters na mga soft drinks, putulin mo lang yan, tapos pinturahan mo ng kulay itim, lagyan mo ng tubig, ilagay mo sa kada sulok o kada kanto ng bahay mo. Pagkatapos,
every 7 days, haharbisin mo, makikita mo may mga kiti-kiti. Kasi pag yan ay umabot ng 9 days, magiging lamok na yan. By that, marami na kayong mapapatay. Kailangan lang, ibalik natin yung 4 o'clock habit na pagdating ng alas 4, sabay-sabay na naglilinis ng kanal, nagwawalis ang mga tao. Tapos, yun na nga, yung search and destroy. Tinitignan natin yung breeding ground. Dapat mag-concentrate ulit tayo doon dahil ito lang yung panlaban natin diyan habang iniintay natin na bigyan uli ng pagkakataon itong bakuna dito o kung meron man dumating na bakuna laban sa dengue. So naka-set up na yan sa kada barangay. Implementation na lang ang kulang. Maraming salamat. Alam niyo, nagpapasalamat po ang sa Barangay Tayo sa mga nag-comments at saka sa mga nag-share ng aming pong last episode tungkol po sa postponement ng barangay elections. Maya-maya po pag-uusapan po namin yan. May babatiin din po kami mga hagawad at magagaling na mga kapitan. At saka po tuloy-tuloy po ang ating pong talakayan with Yusek Martin dito sa Barangay Tayo.